umaga po muli sa ating mga kapatid. Amen. At binabati ko po ang bawat isa sa atin, maging ang mga kapatiran natin na nanonood sa Saudi Arabia at yung si Jenny from US na nanonood din sa atin ngayong umagang ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat sa Panginoon na patuloy na gumagabay sa bawat isa sa atin. At ngayon pong umagang ito na muli tayong binigyan ng Panginoon ng panibagong araw, panibagong umaga, tayo po ay magbabasa ng kanyang salita. Makikita po natin sa Hebrews chapter 12 verse 1 to 3. Hebrews chapter 12 verse 1 to 3. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Verse 2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Verse 3. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Tayo muna po ay sumamo sa panalangin. Panginoon Diyos na dakila sa lahat, Ama, muli po kaming nagpapasalamat sa iyong ngayong umagang ito. We praise you, we magnify your name, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin at umihiling na basbasan mo ang iyong pong mga sita na amin pong pagbubulay-bulayan. Ikaw nawa ang Panginoon ang maitaas, ikaw nawa ang madakila sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, in your mighty name, O Lord Jesus. Amen. At ang title po natin, exhortation ngayong umagang ito is Run with Perseverance. Ano nga ba ang ibig sabihin ng perseverance? Ang perseverance is persistent in doing something despite difficulty or delay in achieving success. Yung perseverance po sa Tagalog ay pagtsatsaga. At basahin din po natin muli sa Tagalog. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at Siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay upang hinaan ng loob. Sinasabi ng tao na kapag walang tiyaga, wala tayong nilaga o wala tayong aanihin kung hindi tayo magtsatsaga sa ating mga ginagawa. At yung pagtsatsaga din natin sa gawain sa Panginoon o sa takbuhin natin sa ating buhay bilang isang Kristiyano ay nararapat natin na gawin. Kailangan natin magpatuloy. Hindi yung nagsimula lang tayo, na sa simula lang tayo magaling o mahusay, pero pagdating ng panahon ay hindi tayo aabot doon sa takbuhin dahil tayo ay huminto na, dahil tayo ay nanghina na at hindi na nagpatuloy. At ngayong araw na ito sineselebrate yung isa sa pinakamatiyatsagang tao sa balat ng lupa. Sabi nga, nagkaroon ng interview, yung trabaho ay walang sweldo, 24 hours, walang day off, yung iba kailangan ng doctorate degree pa. Pero yung trabahong yun ay trabaho ng mga nanay. Ano nga sabi ng Biblia sa mga nanay? Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. Ito po ay inawit sa Tagalog, malilimutan ba ng ina kanyang anak? So ganyan yung pagmamahal ng ina sa kanyang anak, pero mas higit yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. At may paalala ang Biblia sa ating mga anak. Listen to your father in Proverbs chapter 23 verse 23 to 24. Listen to your father who gave you a life, and do not despise your mother when she is old. Buy the truth and do not sell it. Wisdom, instruction, and insights as well. The father of a righteous child has great joy. A man who fathers a wise son rejoices in him. Amen. Patuloy nating mahalin at i-honor ang ating mga
magulang. Sa ating pong buhay, lahat tayo nakakaranas ng mga trials o mga pagsubok. At dito sa ating mga pagsubok na kinakaharap, kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, tayo daw ay pinagpapala. Sabi sa verse, James chapter 1 verse 12, Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Pinagpala daw yung mga tao na nagpapatuloy, who perseveres, yung nagtsatsaga, na matapos yung mga trials or yung test na kanila pong kinakaharap, magkakaroon sila ng crown of life, yung corona ng buhay na ating pong pinakaiintay sa bawat isa sa atin. When you are disciplined, you are loved. Kapag tayo dinidisiplina, ibig sabihin, mahal tayo. Buksan natin sa verse, pagpapatuloy ng 4-7. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? Kung yun daw sa ating struggle natin sa ating mga sa kasalanan, yung sa ating pagpupursige, hindi naman yun umabot na tayo ay nagdugo na, amen, o tayo nasaktan na. Hindi pa naman ganun katindi yung ating nararanasan. My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you. Next verse. Because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Endure hardships as discipline. God is treating you as a children, for what children are not disciplined by their father. So kung tayo ay nagkakaranas ng mga, sa tingin natin, mga trials o yung mga pagsubok, yung mga pagtuturo sa atin, ito'y ibig sabihin, tayo anak ng Diyos. Pero kung ang, katulad nga, kung ang magulang pinabayaan yung anak kahit anong mangyari, baka walang pakialam yung magulang sa kanyang anak. Pero kung dinidisiplina tayo, kung tinutuwid tayo, ibig sabihin gusto ng Panginoon o gusto ng Ama na maging maayos yung kanyang anak. Kaya pinagsasabihan kapag ginagabi o kapag mali yung ginawa o kapag may mga bagay na hindi nararapat dahil gusto niya lumaki yung kanyang anak na may takot sa Diyos, na maayos. Gayon din ang ating Panginoong Diyos na dinidisiplina tayo pag tayo nakakaranas, pag tayo gumagawa ng mga mali. Dahil kung tayo ay gagawa at wala tayong consequence sa ating mga ginagawa, papaulit-ulitin natin gagawin yon. Kaya minsan nakakaranas tayo ng mga kasakitan, wag tayong mag-isip na kapag gumawa tayong kasalanan, hindi rin natin pagbabayaran sa lupa. Kapag tayo nagnakaw, tayo makukulong dito sa lupa. May pagpapatawad ng Panginoon, pero yung mga consequence ng ating mga kasalanan, pag pumatay tayo, that is murder, makukulong din tayo, mga kapatid. So any consequence na ginagawa natin dito sa mga kasalanan natin, mararanasan natin yon bilang paalala ng Panginoon sa atin na dapat hindi natin gawin yung mga bagay na iyon. Ano parang nararanasan natin pag tayo ay dinidisiplina? When you are endured, you will share in the inheritance. Next verse. Colossians chapter 1, verse 11 to 12. Being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and giving joyful thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. Ganun nga, mga kapatid, na tayo ay may karapatan na magmana ng ibibigay ng Panginoon sa Kanyang mga anak. Na mismo siya din na nagbibigay sa atin, ibalik mo na, nagbibigay sa atin ng kakayahan ayon sa Kanyang kaawaan at sa Kanyang grasya sa bawat isa sa atin. Magmamana tayo, mga kapatid, kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. Siya din yung nagbibigay sa atin ng lakas, ng kakayahan na mapagtagumpayan natin. Sabi nga sa Kanyang salita, hindi niya tayo hahayaang na matest ng beyond what we can bear. Hindi tayo niya hayaan na tayo ay mahirapan ng gano'n na hindi natin kaya. Ngunit siya din nagbibigay ng daan sa atin upang atin ito mapagtagumpayan. Ganon kabuti ang Panginoon sa bawat isa
sa atin. Ganoon kabuti siya na patuloy na gumagawa sa atin, mga kapatid. Amen. At sabi nga ng Panginoon sa kanyang mga salita, giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Next verse. For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. Na tatanggapin natin ang para sa atin na naipangako sa atin kung tayo ay magpapatuloy. Katulad kunyari, kung tayo ay nag-aaral, kung tayo magtsatsaga sa pag-aaral, makakatanggap tayo ng diploma, makakatanggap tayo kung tayo ay nagpupursige sa pag-aaral, makakatanggap tayo ng maaaring medal o anumang award para sa atin. So yun ang nais ng Panginoon para sa bawat isa sa atin, na tayo ay magpatuloy, na tayo ay wag tumigil, kundi patuloy tayo na gumawa sa kanyang ubasan. Napakahirap na napakagaling natin sa simula, pero pagkatapos noon ay titigil na tayo, wala tayong pupuntahan, walang mangyayari sa atin. You have need of endurance, so that when you have done the will of God, yung kalooban ng Panginoon, you may receive what is promised. Anong inaipangako niya sa atin? Na hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya lagi siyang nandyan kung tayo tatawag sa Kanya. Kung paano ang mga maya ay hindi niya pinababayaan, magutom, tayo muli ay patuloy niyang pinagpapala sa bawat araw ng ating buhay. At kahit nga kagabi ay parang iniintay natin, kahapon iniintay natin kung ano ang balita, kung meron pa bang extension, at na-move nga ng Lunes para i-announce after na magkaroon sila ng meeting, kung yung enhanced quarantine ay ipapatupad pa o general quarantine na lang. Pero tayo, mga kapatid, ay nananangan o nagtitiwala sa Panginoon na kung tayo may pagtsatsaga, anuman o we persevere, we endure, malalampasan natin ang lahat ng mga bagay na ito. Huwag tayo mag-alala, kasama natin ang Diyos. Kailangan lang natin magtiwala sa Kanya. Tayo manalangin. Ang Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong basbas sa amin ngayong umagang ito, at patuloy mong paalala na kailangan namin magpatuloy at huwag huminto at huwag manghinawa sa paggawa sa iyong ubasan. We pray, O Lord, na Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan, ng entusiasang, Panginoon. Tulungan mo kami na makita ang liwanag sa kabila ng mga kadiliman na nangyayari ito sa lugar, sa aming kapaligiran. Marami sa amin ang very stressed, nagkakaroon ng kabigatan sa kanilang puso, pero ang dalangin namin, Panginoon, bigyan mo kagaanan ang mga kapatid sa lahat ng nakakapanood ngayong umagang ito na aming kasama. Hipuin mo ang kanila, Panginoon, mga puso, bigyan mo sila ng kaalwanan, bigyan mo sila ng kaaliwan sa kanilang buhay, at Ikaw ang patuloy na magliwanag sa kanilang tahanan. Keep us safe, O Lord, during this time, and provide for all our needs. We trust in you, O Lord, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan. Marami pong salamat, pinupuri ka namin at dinadakila, at Panginoon, iniintay namin ang panahon na muli ka namin makakasama sa iyong harian, na matanggap namin ang lahat ng iyong pangako para sa bawat isa sa amin. Purihin ka, dakilain ka, sa pangalan ni Jesus. Amen.